Kung totoong mahal ka nila, nasan sila pag namomroblema ka? Lalo na ngayon, san sila ngayong wala kang pera? I-talk to Papa na. Hi, good morning po. Magandang umaga from Guimaras Island. Ay, nasa Guimaras ka Guimaras ngayon. Island. Uy, masarap yung Oo, taga dito po ako. Ay, hello po, masarap Ay, po yung wow. ano nyo dyan, yung mango pizza. Natikman nyo na Yes, po? Ay, masarap Hala, yun. di ko pa natitikman yan. Ang ganda, maliit lang kasi na ang Guimaras, yeah. 'di ba? So, medyo malapit na rin siya sa parang Iloilo po, no, sir, isang Iloilo lolo. City. Ayan. Oh. Ang sasarap ng pagkain doon. Wow. Ayan, hello po sa inyo diyan sa may Guimaras. Naku, sir, ano daw po kayo? Meron daw po kayong ibabahagi sa amin dito sa Talk to Papa. Yeah, kasi katatapos lang ng aming 2 days successful medical mission dito sa aking barangay Avila, Buena Vista, Guimaras po. Wow. Ay, wow. Hello po. Congratulations sa ano yan, ha? At banggitin lang din po natin, isang nurse itong si Jonathan. Tama po, no? Yes, a nurse by profession. Galing ako sa Central Philippine University, class of 1993 po. Oh, Wow. Last March, katatapos ko lang ng aking Doctor of Nursing Practice from Wow. Thomas Edison State University. Wow! Matagal-tagal din na matapos kasi Aha. Kasi syempre, nagtatrabaho din, ano? May iba pang trabaho, pinagkakabalahan. family, paunti-unti lang. Pero, in God's perfect time natapos. Ayan, gusto ko yun yun. naman talaga eh. In God's perfect time. Hindi kailangan magmadali kasi yung timing natin, minsan palyado yan. Pero yung kay Lord, hindi pumapalya yan, Yung- di ba? Tama, So, yes. kumusta naman po yung naging takbo ng career ninyo bilang nurse sa ibang bansa, lalo dyan po sa New Jersey? Yeah, actually, when I arrived in 95, hindi po ako talaga nag-nurse muna kasi at that time, mahirap maghanap ng trabaho kasi walang vacancy. From 1995 to 98, medyo limited yung position ng nurses sa US kasi medyo maraming supplies ko lang ang demands. And originally, I got my license as a nurse from the state of Illinois. Pero walang trabaho, through a friend, nalipat ako sa New Jersey. And ang tawag doon na reciprocity para makapractice ka sa isang state. So I have to wait kasi at that time wala pa masyadong email. Kinukuha pa yung mga transcript ko dito sa CPU, sa Iloilo. So nagtrabaho po muna ako as a nursing assistant for at least 6 months. Yung Okay. nursing aid po, yung kami talagang nag-hands-on, nagpapaligo, nagpapalit ng mga pasyente. Ay, mahirap ang to, hirap ha? nun. Kasi kumbaga Oo, parang yung lahat. buhat, yung magbubuhat ka ng mga pasyente, medyo mahirap. Oo, pati yung paglilinis ng mga dumi nila, sa inyo rin po ba yun? Oo. Oo. Grabe, nahirap to, Kasi yan ang trabaho ng nursing aid, di ba? Oo. Saka, Pero you know what? Yes Go po. ahead. Ay, sige, okay lang po. Ano po yun? Pero sa totoo lang, I will never, as I should say, hindi pa ako nag-regret sa experience na yun. Kasi ito po yung experience na yun ng nursing ay na tumulong sa akin that shaped me to be a better version of a nurse. Kasi naranasan ko yung mahirap na trabaho. Kaya when I felt to ask help from my aide, I realized how difficult their job also. So, naging ano siya sa akin na kung kaya ko, hindi ako tumatawag ng aid ko kung kaya ko naman lang, Ayan, So gusto ko Jonathan, yun. you've mentioned a while ago na meron kang mahirap na pinakadadaanan. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo while staying there sa New Jersey? So, during the transition, kahit paano naman, kahit yung language, right? Iba talaga ang accent natin. Ang accent, siyempre, actually, yung nasa nursing ako, the worst na na-discriminate, may discriminate. Yung pasyente nagsabi sa akin na go back to the Philippines because I know you take the boat. Sabi ko, no, I did not take the boat. I used the plane. Sabi ko, so yung may mga pasyente kami mga ganyan dati. Sobrang racist nun, grabe na rin. Yeah. Pero you know what? We are resilient as Filipinos, right? We are, sa atin naman. Sabi ko lang, no, thank you. But sabi ko, I took the plane. But sabi ko, I'm here to take care of you. Sabi ko, kahit ano pang sabihin mo, nandito kami para tumulong sa inyo. And we will show you
how the Filipino quality of care na maibibigay namin po sa mga pasyente namin. Yun mga Ay, masarap alam nyo, ewan ko lang kung totoo ito ha, pero sinasabi nila na ang pag nurse daw, pag sa ibang bansa, ang hinahanap daw nila madalas, mga Pilipino, pag nakita nila na Pilipino daw yung kapwa nila nurse, ay wala, magaling to. Paborito to. Yes. Ganon. Kasi sobrang maalaga ng mga, saka may pasensya. At kayo lang daw, Pasensya po natin. yes, at kayo lang daw na mga nurse na mga Pinoy, yung nakakapagpasunod doon sa mga pasyente ninyong matitigas yung ulo. Tama Yes. ba? Kasi Kasi sanay tayo dyan eh. Oo. Kasi may touch tayo no, yung parang sa atin yung strict na ay may yung authority na ay May nako, firm ka sumunod talaga, ka. no? Oo. Para sa iyo to, ganun. Yung kaya nating ipaunawa daw doon sa ibang lahi na kailangan niyang gawin yun. Kumbaga, ay hindi, wag kang aalpa-alpa sa akin. Mga ganon. Sabi nga, kumbaga parang yung Oo. struggles natin, ang sabi nga, yung mga struggles natin, yung mga paghihirap natin, yung mga the way na kung paano tayo itrato ng iba, yun yung nagpapatatag sa atin bilang Pilipino, di ba? Nako, tama yan. At- Kasi we give care, tawagan nila doon, we give care as Filipinos with compassion and empathy. Tama, yun yung compassion. Ayan. So, Sir Yeah. Jonathan, bago, bukod dun sa binanggit ninyo na, ayun nga, yung sa language na nahirapan sa inyo sa simula, meron pa po ba kayong mga ibang mga pinagdaanan pa nung kayo ay nagsimula dyan sa New Jersey, sa inyong profesyon? So, mahirap mag-transition, right? Kasi gabi sa Philippines. Hindi na. Especially ako, I was so close with my family. I grew up with my lola. Kasi I have a very difficult, na tragedy that happened in my life. When I was 12 po, both of my parents na tamaan ng kidlat. Oh. And they died. Both of them died. Oo. So, dito sa Guimaras din, sa Avila. Kasi, I'm not sure if you're familiar dito sa probinsya, tawag, during low tide sa gabi, yung nag-ano sila ng mga fish, mga shrimp, tawag sa amin dito panulo eh. I don't know how to use it in Tagalog. Yeah, I'm familiar po ba kayo doon, sir? Panulo. Yeah, yung kumbaga parang gagamit ka ng lambat para mahuli mo yung mga yeah, maliliit na isda. at saka yung parang tawag doon parang sa amin dati yung parang may hinawakan kang lamp na, makikita. Ginagawa yun sa gabi. Yung Parang pag low tide. yeah, oo. Low tide. Lampara na ano. Lampara. Akala, Yeah, nagulat parang ako. lampara po. Akala ko parang yung lampara na yun, parang may dinamita o papasabugin, ganyan. Iba pala, iba Yeah, pala. so- Sorry. Oo. No. Ang tawag sa iba ay So, sulo yung- yata. Alright. Yeah. So at the time, I think the lightning na-attract yung lampara ng lightning. So yung parents ko po tinamaan sa bahay. So I grew up with my grandma. Saka I'm just blessed na yung grandma ko very resilient and very God-fearing, si Lula Dadang, and also yung mga family ko po nag-support. So I became like nila na natapos din mahirap. So pagdating ko sa stage, siyempre mismo yung family mo, di ba? Kasi I was single then. And at that time, ang mahal po ng mahirap pagtawag dito, tapos ang mahal. Long distance. Kasi wala pa mga wala pa Wala pa maraming internet phone cards to ng time na uubos. yun. Yeah, I remember minsan yung sweldo ko parang naubos na lang sa phone call, ang mahal. Nabanggit mo kanina, syempre kapag nasa malayo kang lugar, lalo na nasa ibang bansa ka ng time na yun, namimiss mo yung family mo. Lalo na yung lola mo na nagpalaki sa'yo. Tuwing kailan po kayo nakakauwi sa Pilipinas ng time na yon? So, noong 1995, mga after 3 years pa po ako nakauwi, 1998. Saka, kasi at the time yung papers po namin, we were given a special visa, tawag doon H1A. Nag-expire po yon. So, hindi pa kami immigrant. It took me a while. Naging immigrant lang ako nung I think mga 2001 or basta matagal. Or basta, so, ang uwi tawag namin sa dati, pag umuwi, parang mga kami tawag doon, parole visa, a special visa given to us. Pero nakakatakot kasi, minsan, hindi ka papabalikin. There were instances na yung iba hindi nakakabalik kasi, kung hindi mo approve, why na, na pwede kang tanggapin uli, you become a significant part of the community. So, kasi nurse naman, nakapasok naman. Pero, still nandun yung fear. Baka hindi ako makabalik kasi pagdating mo doon sa immigration, ka talaga, papuntahin ka sa special room to be interviewed.
So tawag doon parole visa. So mahirap din. Paano po yun? Parang ini-interrogate kayo doon? Oo, anong trabaho mo, bakit ano ganyan, until, Interrogation ano na talaga. yun, kasi hindi pa kami immigrant at that time eh. Mhm. Sa tingin po ba And ninyo, ano lang yun, mas madali po ba oh God, yung maging resident dyan noon o ngayon? actually, the process is still the same. Ang maghintay ka rin ng years. So ngayon lang, kasi medyo because of our new President Trump, na medyo immigration, medyo matagal ang processing ngayon. So, as I was saying, kasi nagsabi rin ako sa mga nagtatanong, ang processing ngayon ng immigrant visa for nurses, at least 31 months. So, 36 months. So, mga 3 years talaga ang hintayin nila before sila makapunta sa US. And after no, they have to wait another 5 years to become a US citizen talaga. Pero kung, kung okay naman ang entry mo, everything you did, the right way, legal way, wala namang issues, wala namang problema eh. Ay, nako. Ayan po mga kabarangay. Kasi baka mamaya may mga nagbabalak na dito nakikinig. Diba? Kasi sa atin, sa mga Pilipinas, dito sa Pilipinas, diba? Marami sa atin, dahil sobrang hirap ng buhay natin dito, gusto lahat pumunta ng ibang bansa. Lalo na kapag ang pipiliin mong profesyon ay isang nurse. Diba? Kung matik yun sa atin, Sir Jonathan, diba? Kahit noon pa na Yes. mag-nursing ka. Kasi pag nag-nursing ka para makapunta ka ng ibang bansa, yun lagi yung iniisip dati. Kasi Yun yung sobrang- mindset dati. Sobrang Diba? in-demand na time na yun Yeah, and I'm one of them, really. I wanna, before I wanna be a teacher, but you know what? At that time, maraming umaalis. Nakikita ko, mabilis, So, totoo, to help your family, you really have to go to the States kasi, yes, I wanna serve my country, but alam naman natin na kung marami kang gustong matulungan, you cannot do that in the Philippines unless na mayaman ka talaga, di ba? Ayun. Mga kabarangay, pwede na po kayo magkomento kung may mga katanungan po kayo para kay Sir Jonathan. Naku, feeling ko marami magtatanong dito. Naku, paano po talaga pumunta dyan? Yung mabilisan. Mga nangangarap Oo. din na maging nurse sa ibang bansa. Yung hindi na maproseso, gano'n. I mean, hindi na mabusisi. Mabusisi. Nako Ayan, nasa kabilang linya ngayon ang babalik natin. Sir Jonathan. Hello, Sir Jonathan. Hello, Ayan. dito lang. Good morning again. Good morning. Kumusta pong weather dyan sa Guimaras ngayon? Medyo maganda kasi umulan kahapon. So maganda. Kaya gusto naming umuwi dito nag-mission ng January because perfect weather siya eh. Wow. Hindi masyadong mainit. Ayun. Tama. Medyo malamig pati, no? Oo, and speaking of mission balita po namin ay may mga mission po kayong ginawa dyan to give back to your community. Tama po ba, Sir Jonathan? Yeah, so actually we have 2 different missions. We did one 2 days of medical mission and ang other 2 days we call it Salin Kaalaman or Transfer of Knowledge. Na pumunta naman po kami sa 2 nursing schools dito sa Iloilo City and Rojas City. So ano po yung ginawa nyo dun, sir? Sa medical mission or yung sa Salin Kaalaman? O sige, sasalin kaalaman po muna tayo. So, Salin Kaalaman is a project of the Filipino Nurses Association of America. What we do, we bring speakers from the US. So, mga 8 kami nagpunta. And so ang nag-host dito sa Iloilo City nung Thursday is my alumni, my school, Central, where I graduated my BSN, Central Philippine University. And I'm sure if you're aware, that's the first nursing school po in the Philippines. Ang CPU. So we were there. We have over 500 students. Tapos nag-invite kami ng other schools. So yeah, so it was really inspiring to see nursing students. So we did that on Thursday in Central Philippines. And then second day, pumunta naman kami sa Philomer Christian University sa Rojas City, which is also a sister school of Central Philippine University. So parang inulit lang namin yung aming program doon din. So I think there were also over 500 students. Hindi lang taga Philomer nag-attend. There's other from Aklan State University, St. Anthony's, St. Gabriel's at iba pang school. So
at saka it's free for the students to attend po the school. We find then we provide a little snacks for them. So naghahanap po kami ng mga sponsors or yung organization namin na Filipino Nurses of America at saka yung Filipino Nurses Association of New Jersey and some supporters. Nagbigay po ng pera para walang estudyante walang gastos. That's really nice so, to know po. gaano katagal niyo po ginawa itong mission na ito, sir? Ang Salin Kalaman, we started, lang siya, from 7:30 in the morning. Actually, mga 8 nagsimula. Hanggang 1 lang. Kasi sometimes naman, kung matagal na masyado, hindi na ma-absorb yan ng mga estudyante din eh. So, so you try to limit yan. Ay isang araw lang na nangyari. Tama po ba? Oo. Dalawang lugar. So, nag-travel lang po kami. Kasi ang travel naman ngayon madali na eh. It takes lang siya from Iloilo, 2 hours and a half lang travel ko ng I left Iloilo City at 4:20 in the morning nung Friday. Nandun na po ako sa Rojas ng mga 7 a.m. Wow, mabilis lang. Pero kalabot naman sa sa medical mission naman. Kamusta naman po yung naging takbo ng inyong mission doon? It was really very successful, no? Actually, looking back, parang gusto kong umiyak na really, yung makita mo marami ka. We have almost 1,200 na natulungan dito sa aking barangay. So yung first day po, I kind of assigned it allotted that day, yung Monday sa barangay Avila na mga residents po. Pero siyempre, pag may nag-walk-in naman na ligabang barangay, in-accommodate naman namin. The second day, mixed na siya po. So we offered consultation, dental tooth extraction, circumcisions. We also give reading eyeglasses. Wow. Tapos nagdala pa po ako ng isang taga-putol na haircut ng na galing sa US. So may isa akong dinalang doktor na adult practitioner na si Dr. Patel, isang dentist na si Dr. Chris Fierce. At saka yung mga may nurse kasi dito sa Philippines wala pang nurse practitioners, di ba? Isang advanced part din ng nursing na hindi pa dito honored sa Philippines. Tawag naman doon mga advanced practice nurses po sila. In the States, as long as they have a managing or supervising doctor, they can practice. Makaka-prescribe din po sila ng gamot. Pero may mga limitations lang, which is nakakatulong po sila. I think sa Philippines hindi pa yan na-approve, but I know there's a lot of discussions about that also to offer maybe someday in the right time ng advanced practice degrees po dito sa atin. Ayan. So, Sir Jonathan, kasi may nag-trend na video mula sa isang content creator sa Facebook. Isa siyang nurse sa ibang bansa. At nakakaaliw yung pinapanood ko na may marami nagko-comment mga ibang lahi nagko-comment talaga dito. Kapag matigas daw yung ulo ng isang pasyente at hindi kayang asikasuhin nung isang nurse na ibang lahi na hindi Pilipino, tatawagin daw nila yung mga Pilipino nurse kasi nako. Para para lumambot-lambot yung ulo, para hindi matigas yung ulo, para sumunod. Kasi ganun daw ganun sila ka. Oo. May ganun din po bang pangyayari na naranasan niya? Yeah, of course. Especially sa aking time din. When I was as a bedside nurse, kasi nag-start din ako after being a nursing aide. I worked for a while din sa nursing home, yung mga matatanda doon, may mga problema minsan, lalo na may mga Alzheimer's na kind of yung mahirap na sila explain. So sometimes it's really hard kasi yung pag-iisip nila, syempre, it's becoming sometimes maging na sila, yung parang they go back being a child. So really, sometimes you need to, you don't argue with them. Pag sinabi nilang, hindi ko ba ito, uwi ako. So, or alas 5 na, magtatrabaho pa po ako, I'm leaving, So, ang maganda sa atin kasi as a nurse, na-train, as a Filipino nurse, na-train tayo, very, soft-spoken, at saka, kahit we are firm in our conversation, but at least,
I think ang atin din our eye contact, no, when we talk to the patients, we maintain eye contact. And when the patients makita nila na we are very honest, and yung trust kasi mahirap makuha yung trust, ang rapport building sa mga pasyente. Yan talaga ang foundation ng care, na once nakuha ng pasyente yung trust mo, rapport mo, it's easy to work with them kahit may mga dementia pa sila. Or minsan nga yung mga, of course, may mga pasyente kaming may mga mental issues na kailangan Nako. pero it's, i-control na kasi some of them 1 week na wala pang shower, pero you have to do your job, kasi pag hindi, you have to think of pneumonia, yung skin nila mag-breakdown, mga ganyan. So I think as I really thankful sa training natin sa school, lalo na that we are, and I think also where we grow up, no, yung ating family background, sa ating bahay, di ba, tinuturuan tayo yung respect. And I speak for elders, di ba? We were trained back then, yung values natin as Filipinos, talaga nagsishape din as part of us becoming the best nurses in the world or globally. Matanong ko lang, Sir Jonathan, ano yung pagkakaiba ng pagiging nurse sa ibang bansa doon sa pagiging nurse dito sa Pilipinas? Siyempre yung pagkakaiba talaga yung technology, no, dito sa Philippines. Ang ibang mga, I know may mga advanced na rin hospitals, pero yung charting, no, nung tawag namin doon, nurses notes, documentation namin, may mga iba pa rin papel. At saka doon, you communicate through sa aming EMR, yung aming electronic medical records. Hindi ka na pwedeng magtawag ng doktor, you can just put something, parang nag-trigger yung napupunta sa doc, kailangan ko makita itong pasyente, yung labs ng pasyente. So, there's less verbal, mabilis na, kasi makikita nila doon sa kanilang screen sa computer, magpa-pop out yun, may message ka. Parang siya, so it's very timely na yung pasyente ma-address ka agad. So yung diba dito magtatawag ka pa or magte-text ka pa. Yun yung struggle sa mga patient dito sa Pilipinas, no? Ang tagal, sasabihin nila, nurse, nasa ba si doctor? Ang tagal-tagal, ganyan. Unlike din sa ibang bansa na isang pop-up lang, andun agad, makikita na agad ni doc. Wow. At saka, ang maganda doon sa amin din, may kami patient portal. Yung pasyente, makikita na nila yung mga records nila pag nag-sign in sila. Yung, is patient, protected. Parang magla-login ka rin. Account mo na doon, yung labs mo, yung extra results mo, yung lahat makikita mo na. So, you can be an advocate for your own self. Wow. Kung doc, mapapapala yung ganito ko, hindi na-address, mga ganyan. And so the patient has always given, tawag namin kasi doon, patient and family-centered care. Ina-empower yung mga family that they have to advocate for themselves as well, di ba? Kasi yung doktor minsan busy din, makakalimutan yung... Sana i-adapt yan dito sa Pilipinas, no, para madali na rin ma-access ng mga patients yung kanilang laboratories. Sa tingin mo ba, sir, posible ba yun dito sa Pilipinas? Lalo na sa ganito mga, siguro naman nababalitaan yung mga nangyayari dito ngayon sa Pilipinas, at may update kayo sa mga sa Nurses Association at sa kung ano pang mga medical issues dito sa Pilipinas. So I think eventually, kasi active naman ang Filipino Nurses Association dito sa Philippines, and hand in hand naman ang Philippine Nurses Association in the Philippines. We work with them, ang PNA of America. Actually, we're having a global convention next week. That's I'm flying back to Manila Wednesday, because we have in Conrad Hotel 2-day show, an international convention yun sa Conrad. May mga nurses po magta-travel from different countries to attend. I heard there will be UK, I think Saudi Arabia, I'm not sure, maybe Canada. Pero maraming dalawang araw po yun ng mga i-address po yung mga key issues, at also mga discussion on advancements, research, innovations related to nursing practice po. Wow. Ayan. So, tulad ng mga binanggit nyo kanina, doon sa mga ginawa po ninyong mga pagtulong sa inyong komunidad dyan sa Guimaras at sa iba pang lugar, ano naman po yung pakiramdam na nakatulong kayo ng ganito sa mga kababayan natin? Actually, yung yung feeling mo na marami kang tulungan, I think hindi ba describe po your overflowed, yung joy na is
it's beyond euphoria na feeling na makikita mo yung sa mga mata po ng tao if you're, looking at them na pinuntahan sila na ano. Kasi we have so many volunteers. We have at least mga 9 to 10 dentists po nung first day at second day. At saka mga almost 12 physicians po nung 2 araw din na nagtulong. Papasalamat po ako kasi it's really few days before, medyo kinabahan ako kasi may nag-cancel, mayroong hindi available. Kasi syempre, hindi mo naman mapapwersa ang tao, di ba? It's a volunteer job. Pero talagang prayer lang po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I wanna help other people, but I also need your help. Kasi nurse naman ako, hindi naman ako makatingin ng mga pasyente. So, mabuti na lang po yung aming counterpart na si Ma'am Marilyn Caldito sa faculty ng CPU. Siya po talaga naghanap ng mga volunteers galing sa Iloilo, yung Philippine Medical Society ng Iloilo Chapter, pati yung Philippine Dental Association. Nagpadala po sila ng mga tulong, pati yung sa local government, ang Buena Vista Dentist, at saka yung provincial ng mga dentist po. Tulong-tulong po, pero I did not expect it na dumating na marami na, na it's just, sabi mo nga like, when you trust God, Yes. He will best supply. Minsan kasi, yeah. Totoo po yun. Hindi So, sabi nag-agree ko, lang po ako. Grabe. Hindi kasi totoo eh. Yeah, Yung oo. pag humingi ka kay Lord, unlimited magbigay si Lord ng pag humingi ka, ibibigay niya. Tama po, no, Sir Jonathan? Yeah, kasi minsan siyempre tayo, may doubts pa rin tayo. Normal naman tayo yun as a human being, di ba? Pero talaga, when you trust God fully to make it happen, He will do it. And sometimes, lang talaga, patience lang kasi hindi naman niya agad ibibigay yun. Hintay lang. Ayan. So, mga gaano ba katagal ang inyong paghihintay bago nyo na-achieve kung ano man yung posisyon na kailangan po ninyo at gusto ninyo bilang isang nurse dyan sa New Jersey? Matagal din kasi I started, as I said, as an aide, tapos nag-nurse din po ako sa nursing home, then nag-nurse muna ako ng oncology kasi I believe that before I can be in a leadership position, I need to know the first line, yung mga sa bedside, yung mga tawag namin mga frontliners. Kasi for me, how can I be effective nurse leader if I did not experience to be a primary nurse myself, di ba? Yung mga frontline jobs. Kasi madali kasi mag-manage. Kung alam mo yung trabaho kasi you went through that, at saka pag ikaw ng director nila or manager nila, you can advocate for them kasi you went through, gusto mo silang tulungan lalo na yung mga workflow, yung ilan ang pasyente maasan sa'yo, at saka yung siyempre, it's easier to tell administration, ito po yung activity namin sa oncology, ganito po ang ginagawa namin, busy po may kailangan ko ng tech or whatever. So, for me I started from the lowest position po ng aking career, it really helped me to be a better version as a nurse leader po. Ayun, Sir Jonathan, alam namin na hindi biro at napakarami ring problems or struggles na pinagdaanan nyo bago mo buo itong mga events nyo na ginawa dito sa Guimaras. Pero what is the most fulfilling part para sa inyo bilang isang nurse? Ang pinaka-fulfilling as I have mentioned, kasi nag-run po ako ng president ng Filipino Nurses Association of New Jersey. Kami pong pinakamalaking chapter is sa America, ang New Jersey po, sa period. So there are, I think, 58 chapters na. So, ang pinaka-fulfilling, sabi ko, I will run, but I am not make a legacy. I just not gonna be running as a president na, for the sake lang na presidente ka, may title ka, di ba? May rank ka, ganun. Pero sabi ko talaga sa sarili ko, I wanna make a legacy and I wanna bring yung yung tulong sa aking where I was born, saka saan ako lumaki. Kasi nakikita ko kasi ang hirap ng buhay I went through that before nung nag-aaral pa ako dito sa Guimaras, sa Philippines. Ang hirap na wala kang matakbuhan, diba? Mahal magpa-doktor, mahal yung access to care, tawag naman natin, di ba? At saka so, fulfilling po na nakabalik kami at saka blessed pa ako sa Philippine Nurses Association New Jersey Foundation, kanyang president na kapartner ko po, si Ma'am Marlene Nicolas. Kasi sila po ang financial arm namin. Sila po ang gumawa ng mga fundraising. Kasi mga 80 plus po kaming umuwi sa New Jersey. Yung nurses po, lalo ng members.
And pag nag-volunteer po kami nagbabayad ng aming plane ticket, ng aming Yeah. ng aming accommodations. At saka nagbabayad po kami ng registration fee to be part of a volunteer. Kasi pag wala po, magsa-sign up ka, then mag-withdraw ka last minute. So yung registration po namin, non-refundable po yun. Kasi parang sign up ka, then you're committed to go. Bibili ka ng ticket mo. Kailan po ulit So, kayo Kailan na po ulit kayo babalik sa New Jersey? Sa January 26 pa po, kasi ako na lang at saka few of us, most of the volunteers, ang iba nagpunta muna sa kanilang mga province and then flying back po. Kasi nga may seminar pa kami sa Manila 2 days, sa 22 and 23. So kaya nag-stay po ako. And I also wanna meet some relatives dyan sa Manila po kasi ang time, you're trying to juggle time and Yeah. maximize it while we're here. Yeah. Yeah. Ayan. So, kailan naman po kapag balik nyo ng New Jersey, kailan naman po ulit kayo makakabalik ulit ng Pilipinas? I don't know, pero ang gumagawa kami baka in 2 years kasi gumagawa po kami ng medical mission at least every 2 years po. Ay, Yeah. wow. So, But siyempre, sometimes, pag may kailangan or may mga, minsan, you never know. Usually, I wanna go back every year naman. Pero, minsan, masyadong mahal din ng ticket, may trabaho din, Yeah, sobra. And it's so nice to give back to the people na talagang naging part ng buhay mo, lalo na dito sa Pilipinas. Ayan. At ngayon naman po, Sir Jonathan, ano po ba yung gusto niyo ipahatid na mensahe para sa mga kapwa ninyo OFW na patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa? So, for me, whatever we do, we have to do it, talagang purpose and goal. And also, please, put God above all things. I started my day, praying for what I do. Kasi sabi ko sa sarili ko, Lord, if I just make one patient happy today, I will be fulfilled as a nurse. I just want to make a difference. Hindi naman namin, lalo na sa akin sa oncology, hindi alam naman natin na they're gonna die sa kanilang diagnosis. So hindi naman namin goal na ma-cure sila lahat. But I just want to make a difference in their lives. Na, natulungan mo akong ganito. Even just to prepare for their death sometimes. So sa mga Pilipino dyan, nurse ka man o hindi, talaga, faith in God. Yung pinaka-paborito ko po, if it's okay, I will share a verse from the Bible. It's okay po? Sige po, okay lang po. So yung aking kasi yung lola ko, as I have mentioned, yung pinaka niya po, Bible motto na talaga sa aking puso, sa isipan, yung nasa Jeremiah 33 po, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. So meaning to say, as I have said, my things na we cannot control, as long as talaga faith, trust. Of course, we also have to do our part. Din tayo, work hard, para din makomit natin ang ating mga dreams and goals. Pero I can attest you, ang family ko po, we're not rich, we're okay. When we were starting, mahirap din ang pinagdaanan namin. As I said, maraming mga pagsubok. Pero eventually po, most of us naman nakatapos na. And what we do now as family, we also give back to the community where we are. In a little way, as long as we can, when we have it, at sabi nyo nga, kasi if you share your blessings, God will give you 100-fold, di ba? Wow, Tama. yes po. Totoo. Kaya yung mga blessings na natatanggap ninyo, maging generous din kayo na ibahagi kasi hindi mo naman lahat maubos yan di ba? Yep. Magbigay tayo, we have to learn how to give back to our community, di ba? Magbigay tayo ng serbisyo. Okay? Doon sa ibang tao na nakakasama natin. Para yung flow ng good blessings, yung flow ng blessings talaga, makarating sa lahat. 'Di ba? Alright. Yeah. Okay. Sige, sir. Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para ibahagi sa amin ang inyong naging buhay, ang inyong buhay sa New Jersey, ang inyong naging journey. I'm sure very colorful yan. Hindi naging, kumbaga parang hindi straight na masaya talaga araw-araw. May mga pagsubok, pero yung mga pagsubok na yon, I'm sure napatibay kayo. Tama po ba? Can I just say thank you po, ma'am, sa mga Can I just say one? Sige po. So gusto ko lang po magpasalamat talaga. Ang aming medical mission was not successful because it's really
it really took a village of people that helped out. So I would like to thank the local government, especially yung Barangay Captain Punesang Avila, si Astor Brownie Punia, yung mayor po namin, si Dr. Gumarin, ang CPU po, at saka yung mga volunteers from the US, at saka dito sa Iloilo, Guimaras, and also po, yung pinaka-importante, first time po pumunta dito sa Guimaras, yung Rutgers School of Nursing, ang aming university po na sa State University sa New Jersey. Nag-observe sila ng ating healthcare at saka nag-observe din ng IP community namin dito sa Guimaras para din maranasan nila ang ating healthcare system in the Philippines po. Alright. Maraming salamat. Thank you so much, Sir salamat, Jonathan. Sir Jonathan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.